Mga kaibigan, matapos ang ilang linggong usap-usapan, haka-haka at samut-saring espekulasyon, sa wakas ay dumating na ang balitang nagpayanig sa buong NBA. Ang isa sa pinakadakilang player sa kasaysayan ng basketball, ang all-time leading scorer ng NBA, ang 4 na beses na NBA champion, at 4 na beses na MVP na si LeBron James ay gumawa na ng kanyang pinakamalaking desisyon sa huling yugto ng kanyang career. At ang napili niyang destinasyon ay walang iba kundi ang Philadelphia Sixers. Marami ang nagulat sa naging desisyong ito. Maraming fans ang naniniwalang mananatili siya sa Los Angeles Lakers. May ilan ding umaasang babalik siya sa Cleveland Cavaliers upang doon tapusin ang kanyang makasaysayang career. Ngunit sa halip, pinili niyang magsimula ng panibagong kabanata sa Philadelphia, isang team na ilang taon nang naghahanap ng pirasong kulang upang tuluyang maabot ang inaasam na kampyonato. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay hindi lamang ang kanyang paglipat. Ang tunay na pinag-uusapan ngayon ay ang klase ng kontratang tinanggap ni LeBron. Isang kontratang malayo sa halaga ng kaya pa niyang kitain bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa sports. Ipinakita lamang nito na sa puntong ito ng kanyang career, hindi na pera ang pinakamahalaga. Ang tunay niyang habol ay ang pagkakataong makapag-uwi pa ng isa pang Larry O'Brien Trophy bago tuluyang magretiro. Ngunit bakit nga ba Philadelphia? Ano ang nakita ni LeBron sa Sixers na wala sa ibang teams? At paano mababago ng kanyang pagdating ang buong NBA landscape? Ang detalye ng kontrata ayon sa mga ulat, pumirma si James ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $8 milyong o humigit kumulang $4 na milyong bawat season, kasama ang isang player option sa ikalawang taon. Kung iisipin, napakaliit nito kumpara sa mga superstar contract na umaabot ng $50 hanggang $60 milyong kada season. Kaya maraming fans ang napatanong, bakit tatanggap ang isang billionaire athlete ng ganitong kontrata? Simple lamang ang sagot, hindi na pera ang hinahabol ni LeBron. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa NBA, kumita na siya ng daan-daang milyong dolyar mula sa kanyang mga kontrata. Bukod pa rito, mayroon siyang napakalalaking negosyo, investments, endorsements, media company, production company, at iba't ibang business ventures na patuloy na lumalago. Sa madaling salita, wala na siyang kailangang patunayan pagdating sa pera. Ang gusto na lamang niyang patunayan ay kaya pa rin niyang manalo. At kung kinakailangan niyang magsakripisyo ng malaking halaga ng sweldo upang mabigyan ng sapat na salary cap flexibility ang Philadelphia para mapanatili ang kanilang malalim na roster, handa niya itong gawin. Iyan ang klase ng mentality na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang kagustuhang makadagdag pa ng isang championship bago tuluyang magsara ang kanyang makasaysayang career. Bakit Philadelphia ang pinili ni James? Maraming posibleng destinasyon si LeBron. May mga teams na kayang magbigay ng mas malaking kontrata. May mga teams na may mas malaking market. May mga lungsod na mas komportable para sa kanyang pamilya. Pero sa huli, Philadelphia pa rin ang kanyang pinili. At sa aking pananaw, may 4 na pangunahing dahilan kung bakit. Ang unang dahilan ay ang pagkakataong manalo agad ng kampyonato. Hindi na siya naghahanap ng rebuilding team. Hindi na rin siya naghahanap ng team na kailangan pa ng 5 taong development. Naghahanap siya ng roster na kaya nang lumaban agad sa championship. At iyan mismo ang mayroon ang Philadelphia. May reigning superstar silang si Joel Embiid. May isa sa pinakamabilis na point guard sa NBA na si Tyrese Maxey. May elite two-way wing na si Jaylen Brown. May batang atleta na napakataas ng potensyal sa katauhan ni VJ Edgecombe. At ngayon, nadagdagan pa sila ng pinakamahusay na basketball mind sa kasalukuyang henerasyon. Kapag pinagsama-sama ang 4 na ito kasama si LeBron James, nagiging isa agad ang Philadelphia sa pinakamapanganib na team sa buong NBA. Championship ang hinahabol. Kung mapapansin ninyo ang lahat ng naging desisyon ni LeBron sa nakalipas na 10 taon, halos pare-pareho ang tema. Lahat ng kanyang pinuntahan ay may tsansang manalo. Noong lumipat siya sa Miami Heat, nakabuo sila ng super team. Noong bumalik siya sa Cleveland, nagdala siya ng kampyonato. Noong pumunta siya sa Lakers, ilang taon lamang ay naging NBA champion sila. Ngayon naman ay Philadelphia. Ipinapakita lamang nito na ang bawat galaw ni LeBron ay may malinaw na direksyon. Hindi siya basta lumilipat dahil gusto niya ng bagong syudad. Hindi siya lumilipat para lamang sa mas malaking kontrata. Lumilipat siya dahil naniniwala siyang may pagkakataon siyang maging kampyon. At sa tingin niya, nasa Philadelphia ang pinakamagandang pagkakataon.
Hindi na kailangang bumuhat araw-araw. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging perpekto ang Sixers para kay LeBron ay ang lalim ng kanilang roster. Sa Lakers, maraming pagkakataon na halos si James ang gumagawa ng lahat. Siya ang scorer, siya ang playmaker, siya ang leader, siya ang kailangang gumawa ng clutch basket. Pero sa Philadelphia, hindi na niya kailangang umiscore ng 30 o 40 puntos bawat laban. May Embiid para sa inside scoring, may Maxey para sa mabilisang opensa, may Jaylen Brown para sa isolation at transition offense, may Edgecomb na nagbibigay ng energy at athleticism. Dahil dito, maaaring bumaba ang average points ni LeBron, ngunit mas tataas naman ang kanyang efficiency, mas kaunti ang pagod, mas kaunting injury risk, mas sariwa ang katawan pagdating ng playoffs. At alam nating lahat na doon tunay na nagsisimula ang season para sa isang player na tulad niya. Ang bagong papel niya sa tingin ko, hindi na natin makikita ang dating James na kailangang umatake sa bawat possession. Ang makikita natin ngayon ay ang mas mature at mas strategic na version niya. Isang floor general, isang coach sa loob ng court, isang leader na kayang kontrolin ang takbo ng laro nang hindi kinakailangang umiskor ng napakaraming puntos. At ito ang mas nakakatakot. Kapag mas kaunti ang responsibilidad niya sa pag-score, mas marami siyang oras para magbasa ng depensa, mas marami siyang pagkakataong gumawa ng tamang assist. Mas magiging mapanganib ang bawat possession ng Sixers dahil halos bawat play ay manggagaling sa isa sa pinakamatalinong basketball minds sa kasaysayan ng NBA. Ano ang ibig sabihin nito para sa Philadelphia? Para sa Sixers, hindi lamang sila nakakuha ng superstar, nakakuha sila ng leader. Ang pagkuha ng Sixers kay LeBron ay hindi lamang isang malaking balita, kundi isang hakbang na maaring tuluyang magbago sa direksyon ng buong prangkisa. Nakakuha sila ng isang tunay na champion, isang player na alam kung paano manalo sa pinakamalalaking laban at hindi kailanman sumusuko sa harap ng matinding pressure. Sa loob ng maraming taon, ilang beses nang naging contender ang Sixers, ngunit palaging may kulang upang makatawid sa pinakamahihirap na yugto ng playoffs. Ngayon, mayroon na silang veteranong ilang ulit nang napatunayan ang kanyang kakayahan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Ilang beses na siyang lumaban sa Game 7, ilang beses nang naglaro sa NBA Finals, at ilang beses nang naghatid ng kanyang team sa kampyonato. Ang ganitong klaseng karanasan ay hindi basta-basta nabibili o napapalitan. Higit pa sa kanyang talento sa pag-score, playmaking, at leadership, ang pinakamahalagang maiaambag ni James ay ang kanyang championship mentality. Ang kanyang presensya ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga batang players at magsisilbing gabay sa mga veterano. Magdadala rin siya ng disiplina, tamang mindset, at kultura ng pananagutan sa loob ng organisasyon. Sa mga mahihirap na sandali ng season, ang kanyang karanasan ang maaaring maging susi upang manatiling kalmado at gumawa ng tamang desisyon. Dahil dito, ang pagdating niya ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng isang superstar, ito ay tungkol sa pagbibigay sa Sixers ng tunay na pagkakataong maabot ang kanilang minimissing NBA championship.